Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:38 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa aming programa. Ito po ang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong nakakasama. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po si Attorney Rina Seco. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magandang gabi sa Panyera. Magandang gabi si Attorney Cam and of course sa lahat ng ating mga tagapakinig. Oh, thank God it's Friday. Pero kahit Friday, medyo busy. Busy mode pa rin. Pero okay lang yan, at least yung mga walang pasok sa weekend, makakapagpahinga, sana all walang pasok sa weekend. Kasi may mga iba po na up until Saturday, syempre may pasok pa din po. Maganda po ang ating talakayan ngayon dahil ipagpapatuloy po natin at itodo na natin ang tungkol sa usaping mana dahil again po, hindi po ito kaya i-cover ng iilang oras lamang po kapag ito po ang pinag-uusapan namin. Kaya naman po ang topic natin ngayon, pwede po bang tanggalan ng mana ang isang pasaway na anak? Yan. At ang term kanina ni Attorney Cam ay alibugha. Alibug, so tinanong ko, ano yung alibugha? Oo, parang yung pala prodigal son. Yan. Kaya sabi ko na lang yung pero pasaway na simply lang. put, pasaway. Yes. At yung para sa ating malakas, ano ba ang tawag no sa pagtatanggal ng mana sa isang tagapagmana? Ayan. Kasi may mga napapanood tayo sa mga teleserye kung saan sinasabi doon, kapag ipinagpatuloy mo ang pakikipagrelasyon sa kanya, tatanggalan kita ng mana. Kapag, syempre, ang number one kontrabida po sa relasyon ay ang mga in-laws natin. Tama po ba, Miss? Ayoko na magbanggit. Ayoko na magbanggit kasi ang daming makakarelate. Yan. Alam naman natin na sa mga artista at saka sa mga kilalang personalities, ito ay medyo tuwang-tuwa ang mga netizen kapag ito ang pinag-uusapan. Yung mga nanay o kaya tatay na hindi gusto karelasyon ng kanilang mga anak. Para bang sila ang makikisama. Yeah. Yon. Ay, ayaw. Dos Kumpanieras. Ayun. Kaya naman pag-uusapan po natin yung pagtatanggal naman ng mana. Kasi kahapon, tsaka yung previous episodes natin, tinalakay natin, paano ba tayo makakakuha ng mana? Ano ba ang mga share ng mga compulsory heirs? Lalong-lalo na kahapon, yung tinalakay natin yung mga ampon, including yung mga simulated birth, o ibig sabihin, dinaya lang ang kanilang birth record. Yes. At pag pinag-uusapan po ang pagtatanggal ng mana, sabi nga po namin, ang ating mga compulsory heir, sila po ay meron ng nakalaan na mamamana with or without will, no? Meron pong nire-reserba ang batas, no? Na sila po ay dapat makatanggap ng share doon sa kanilang mga yumaong magulang. Okay. Ibig pong sabihin, hindi ito basta-basta pwedeng tanggalin dahil ang batas mismo ang nagtatakda nito. At ang batas din ang nagsasabi kung ano ang mga grounds, yung mga legal na dahilan para tanggalan ng mana
ang mga tagapagmana. Okay. So hindi po ito nakadepende sa kapritsyo o kagustuhan lamang nitong nagpapamana. Bagaman at syempre meron naman siyang freedom to dispose yung portion o kalahati ng kanyang mga ari-arian na maiiwan. Pero yung kalahati talagang limitado lamang, no, yung pagkakataon na maaring matanggalan ng mana yung compulsory heir na inirereserbahan ng batas ng parte sa mga ari-arian. Yes. At kapag pinag-uusapan po ang disinheritance, ito po yung pagtatanggal, no, ng mana sa mga tagapagmana. At yung disinheritance, again po, ay maaari lamang pong mapatupad kung ito po ay nakasulat sa isang will. At nakalagay. Oo. Malinaw na, inuulit ko yung nasusulat. Binanggit na ni Attorney Cam. So, ibig po sabihin, hindi pwedeng tinatanggalan kita ng mana dahil isa kang prodigal son, prodigal child. Diba? At again, hindi lang basta nasusulat. Kasi pwede mo naman isulat na tatanggalan ka siya ng mana dahil siya ay ano bang magandang term? Hindi marunong gumalang. Yan, o kaya bastos, walang galang, walang modo, ingrato, yes, mga ganon. So meron po kailangan nakalagay ay legal cause. Ano ang dahilan kung bakit siya tinatanggalan ng mana? Kasi kung halimbawa lang tinanggalan mo lang siya dahil sinuway niya ang aking kagustuhan na huwag magpakasal dun sa kanyang kasintahan, kaya tatanggalan ko siya ng mana. Pwede ba yun? Yun. Swail. Ay, tama. Swail na anak. Ayan. Other term for... Sino ba yung nagbubulong sa'yo dyan? Si Hetot? Si Hetot. Yan. So, kailangan po, hindi lang nasusulat, kundi yung sinusulat mo ay dapat yung Totoo. Kasama, pasok doon sa mga recital ng article, ano bang number yun? 849? No? Yes. At mahaba-haba po kasi ito kasama doon. So, ibig po sabihin, limitado sa kung ano ang nasasaad na pwedeng maging basihan. Hindi ka pwedeng depende. Again, hindi pwedeng depende lang sa will mo. Ayan. O, depende sa hindi mo lang gusto yung kasintahan. And by the way, yun pong kahit pa meron pong valid na disinheritance, kung subsequently po, bago namatay yung nagpapamana ay nagkaroon ng pagkakasundo, maari pong mawalang bisa or mapawalang bisa o hindi maipatupad itong disinheritance na ito. Take note, yung pagkakasundo o reconciliation pwedeng magpabaliwala doon sa disinheritance. Yes. At syempre, ang merong burden of proof, no? Yung bigat na pagpapatunay na tama, no, na isinulat nga ng kanilang ama itong will na to at sinasabi doon na itong anak ay tinatanggalan ng mana dahil sa ganitong rason ang mga iba pang tagapagmana. So, ibig pong sabihin, kung ikaw ang tinatanggalan at sinabi mong hindi yan totoo, obligado, no? Obligado itong mga kapwa mo tagapagmana na hindi tinanggalan ng mana na patunayan na tama at naaayon sa batas ang pagtatanggal sa iyo ng mana. Yun. So yan po yung mga basic principles po ng pagtatanggal ng mana o yung tinatawag nating disinheritance. So mamaya tatalakayan natin, no, ano-ano ba yung mga sinasaad sa batas na disinheritance, kung paano po matatanggal yung mga tagapagmana. Ito dapat hindi nyo talaga to ginagawa eh. In fact, no, kapag makikita nyo mamaya pag binanggit natin, napaka grabe yung ginawa para matanggalan ka ng mana. Hindi lang basta ito ay hindi ka nakapag-text dahil hindi ka nakauwi nung isang gabi, wala ka ng mana. So, ganon. May tanong na nga dito, Attorney Cam, kung applicable daw ba yan sa pasaway na illegitimate child. No? Ito po ay applicable, itong batas na ito, sa lahat ng mga compulsory heirs and concurring compulsory heir. Sino ba yung concurring compulsory heir? It's the spouse, the wife, or the husband. Ayan. Ito, magandang gabi po sa mga nakatutok sa atin ngayon. Si Clifford ng Cagayan Valley at si Jerry Sumagaysay. Sabi niya, happy weekend. Kami, excited na rin kami mag-weekend. Victorino Duran. Nanonood po kami dito po sa May Las Piñas. Shoutout naman po. At si Rix Von. Ayan. Sino pa ba? Ray Mendoza, Ramil Navarro,
Servian Mapa at maraming iba pa. Magandang gabi din po sa inyo. Si Joseph Abalos Gael Enriquez na kahit daw wala siyang mamanahin, hindi daw siya pasaway. Sabi niya ganun. Mirna de la Cruz, si Joseph Abalos at Juno Lucina, ganyan din Kenneth Arevalo, Wilson Aldea, si San Antonio Sambalas at Jericho Ferrer. Magandang gabi sa iyo. Ito nanonood naman po sa may Science City of Muñoz, Rufino Padilla Domingo Jr. Magandang gabi. Siyempre, batiin ko na rin sila Papa Will at Mama Jovita na nakatutok sa atin. Again po sa mga gusto pong sumali sa ating DZRH Dos Compañeras sa Malacash question, ano ba ang tawag sa pagtanggal ng mana sa isang tagapagmana? Puntahan lamang po ang aming DZRH Facebook, Dos Compañeras. Like, follow, and share na rin po para marami pong makaalam ng ating talakayan. Take note po ha, pagtatanggal ng mana, hindi yung naitsapera lang ha. Magkaiba po yung pagtatanggal at saka naitsapera o hindi sinasadya. Hindi nasali, no? Kasi o nakalimutan. O kaya naman nakalimutan may anak pa. Minsan ang mga naiitsapera yung mga malalayo. At saka yung mga illegitimate. Yes, Oo. Or kung halimbawa, attorney ka man, yung namatay ay kasama na niya yung mga illegitimate or yung sa pangalawang kinakasama at yung mga legitimate ang naiwan. Nakalimutan. Ayan. O dahil na din sa pag-uudyok ng bagong kinakasama, yun ang nagiging problema. Yun ang masakit, no? Kapag halimbawa, yung mga unang pamilya, unang mga anak, no, ay natatanggal at nawawala na ng mana doon sa kanilang biological parent. Dos Compañeras. Attorney Cam, bago tayo mag-pause for commercial, paalala po sa mga motorista kasama ka dito na magkakaroon po ng pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, unang Martes sa Setyembre. Ayon po sa Department of Energy, tataas ang gasolina ng 20 hanggang 45 centavos kada litro at sa kerosene naman, posibleng tumaas ng 45 centavos hanggang 55 centavos kada litro. Sa diesel, posibleng walang pagtataas o kung tataas man ay hanggang 20 centimos kada litro lamang. Yes, ayun. Okay, mga pwedeng magpa-full tank ngayon, Sweldy. Oo, ngayon na. Huwag na paabutin na. Hindi, pwedeng paabutin nyo ng Monday. Sagat-sagarin nyo na para at least, no, yung sayang pa din kasi, di ba, mababawasan. Oo nga pala, diba? no? At least full tank ka pa rin. Silipin ko nga kung nakasahod na tayo. Ayan, mamaya sa pagbabalik po ng Dos Compañeras, ang mga grounds po, no, para tanggalan ka ng mana. Ito, huwag nyong gagawin, ha? Lalo't na ako, marami pong mga ari-arian ang inyong mga magulang. Kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako po si Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po si Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Pinag-uusapan pa rin po natin papaano po ba matatanggalan ng mana ang mga tagapagmana. Ayan, disinheritance po ang tawag dito. Ano po kanina sinabi natin, no? Paano at kailan? Kanina sinabi natin, kailangan nakasulat at dapat yung naisusulat ito po yung totoo at ito yung expressly stated doon po sa batas, yung grounds, no? Ibig sabihin, restrictive po yung batas. Hindi basta-basta pwedeng mag-insert o dagdagan yung mga stipulations o nasasaad. Yes. Anong mangyayari po kapag halimbawa po, no, yung disinheritance ay halimbawa invalid o kaya naman po hindi nakaspecify kung anong rason kung bakit siya tinatanggalan ng mana o kaya naman po tinatanggalan siya ng mana pero hindi naman pala totoo, no? So anong mangyayari po doon sa parang concocted lang, manufactured. So anong mangyayari po doon sa will, no, ng isang
will na Hindi isa namatay. valid. Hindi valid yung At- disinheritance. At maaanal po yung institution ng mga heirs, no? Magkakaroon ng pwede magkaroon kasi ng partial intestacy, no? Kasi magiging valid as to yung portion na validly given, no? Especially Sa mga doon sa mga sa mga hindi compulsory heirs. But for the compulsory heirs, syempre maaapektuhan yung share nila because kung halimbawa, Attorney Cam, yung kalahati na ay naipamigay na sa non-compulsory heirs, ibig sabihin hindi sa asawa, hindi sa anak, or hindi sa magulang, hindi sa asawa. Ibig pong sabihin, since yung kalahati na ibigay na, di dapat, kung natanggalan ng mana, yung isa, dapat, say for example, dapat 5 kayo. Kung natanggalan na yung isa, 4 na lang sana, di syempre, liliit yung magiging parte mo. Kaya kung ikaw ay isa sa mga tagapagmana, although I'm not saying na magswapang ka, kailangan mo ding maging alerto at patunayan kung sakasakaling totoo yung nandoon sa disinheritance document. Yun. Dos Compañeras. Okay, ano po ba ang mga requirements para po maging valid yung disinheritance, no? Again, nabanggit na namin, it must be made in a will. So ito po ay dapat nasusulat doon sa last will and testament or sa will. Kailangan po yung cause ay naka-specified sa batas, yung binabanggit po doon, no? At ganoon din po, kailangan ito po ay totoo. At kailangan it must be unconditional din po, no? At kapag halimbawa po yung disinheritance ay i-deny po ng isang heir, kailangan po ay mapatunayan ito ng mga co-heirs, no? Kasi po kung halimbawa hindi po na-observe itong mga requirements na ito, magkakaroon po ng ineffective disinheritance. So walang bisa po yung pagtatanggal ng mana doon po sa tagapagmana. Yan. Pero sabi nga ni Panyera, kung halimbawang maaanal po yung mga yung institution ng heirs. Yung mga parang devices and legatees, yung mga nabigyan po na hindi compulsory heir, valid yung sa kanila. Ito yung mixed succession. Intestate at testate. So, yung mga ibang nabigyan, syempre, yung na-testate. Doon sa mga compulsory heirs na naapektuhan, dahil nga po doon sa invalid na disinheritance, yun yung a-apply ang intestate. Yes. Ano po ba ang mga dahilan para tanggalan ng mana ang mga tagapagmana? Makinig po, ha? Ito po, by the way, maisingit ko lang, Attorney Cam, before you discuss, no? Yes. May mga iba-iba po ang grounds, no? Depende kung ang tatanggalan ng mana ay asawa o spouse, anak o descendants, o kaya naman ay magulang o lolo or lola or mga ascendants. Yan. Proceed, Attorney Cam. So unang-una, no, kasama po, no, sa mga pwedeng matanggalan, again po yung mga compulsory heirs. Nabanggit na natin kung sino-sino yan. Number 1 ground daw, sabi po ng civil code, no, kapag ang anak o kaya ang kanyang descendant, no, has been found guilty on attempt against the life of the testator, so yung magpapamana, o kaya naman po sa kanyang spouse, descendant, o kaya sa kanyang mga anak or ascendants. Magulang. So halimbawa, bigyan tayo example, no? Itong anak nung testator, no? Tinangka niyang patayin ang asawa ng testator. So yung nanay, no? So, pag ganito, pinapayagan ng batas na may tanggalan ng mana to. Kaya lang kasi, Attorney Cam, nakalagay doon, found guilty. Found guilty. Ibig sabihin, dapat dumaan muna sa pagdinig sa korte at mapatunayan muna sa korte na beyond reasonable doubt na guilty nga itong tinatanggalan ng mana. Yan. So, kung walang naisang pangkaso, no, yun pa magiging problema. So, hindi po pwedeng gamitin itong rason na ito kasi sinasabi ng batas, malinaw, no? Found guilty. Kailangan guilty to sa krimen ng attempted parricide, attempted homicide, yan, no? Okay, ito naman po, sabi dito, pag second ground naman po natin, kung halimbawa po, no, ang anak, ang descendants po, ay inakusahan ang nagpapamana
na gumawa ng krimen. Kung saan ang batas po ay nagbibigay ng punishment na imprisonment of 6 years or more. Parusang kulong. Mabigat-bigat ito At ang akusasyon ay basihan. Walang basihan. So ito po Ibig din sabihin, Attorney Cam, dapat yung kaso na natapos na. Walang basihan. Na-found na walang basihan. Kasi dapat meron ng decision or decree ang korte, no? Doon sa kaso. Kasi found baseless. Diba? Halimbawa, no, kung kasong rape, Panyera, no? Inakusahan ng testator na, halimbawa ang testator po, ibig pong sabihin yung nagpapamana. So, inakusahan po yung nagpapamana ng kasong rape, no? Tapos, ito pala ay na-dismiss, no? Dahil nakita ng korte na wala itong basihan. So, pwede kang tanggalan ng mana. By the way, malinaw ko lang relevant lang po ang talakayan natin ito kung meron pong written. At ang written na disinheritance ay ginawa ng pag-uugatan ng ari-arian. Hindi po pwedeng yung co-heir ang sabing, hindi ka pwedeng magmana ka ng nanay at tatay dahil dahil binugbog mo siya. O hindi ka pwedeng magmana kay nanay at tatay dahil inakusahan mo sila. So hindi po, no? Ang tanging may karapatan lang po na mag-disinherit, no? Ay ang taong pag-uugatan ng mana. No? Hindi yung kanyang kapwa tagapagmana. At sinasabi nung nagpapamana na ito ang mga basihan, ito ang dahilan kung bakit siya tatanggalan ng mana, kasama po doon sa discussion natin. So ito pa, pangatlo, Panyera, ang sabi ng batas, no? Kapag ang bata o kaya naman ang kanyang descendant, no? Ito na ang medyo malupit dito, ay convicted ng kasong adultery or concubinage sa kanyang spouse, no? Doon sa asawa ng nagpapamana. May mga pagkakataon kasi malabo naman na syempre asawahin mo yung nanay mo o yung tatay mo. But then, may pagkakataon kasi, no? Halimbawa, nagkaroon, nakahanap ng pangalawang asawa si nanay o kaya si tatay dahil byudo or byuda na. Yes. Pagkatapos, yun ang pinakaalaman ni anak. No? So, maari po ito. So, nagkaroon sila ng relasyon kung saan sila po ay convicted, no, inakusahan ng adultery at concubinage. Convicted pa rin, Panyera. Ibig sabihin, dumaan pa rin po sa korte. Sa korte. Ibig po sabihin, ang batas po talaga ay ganun ka-stricto, yes, no? Na kailangan talaga, because the law favors inheritance ng mga compulsory heirs. So, hindi sila basta-basta pwedeng tanggalan ng mana hanggat hindi ito yung mga grounds na napatutunayan. At napatutunayan sa korte, kasi nakalagay mismo dito, specific ang batas na convicted. Diba? So, kung halimbawa dininay, yung mga co-heirs, pwede silang magpakita ng court decision. Ang pinakamatibay na ebidensya dyan, syempre, yung desisyon ng korte na, convicted beyond reasonable doubt or proven beyond reasonable doubt. No? Okay, ito naman, ito para talaga sa mga teleserye, no? Kung halimbawa ang child, no, yung anak o kaya yung kanyang descendant ay sa pamamagitan po ng panloloko, ng dahas, ng intimidasyon o kaya ng impluwensya, pananakot or impluwensya, na baguhin ang will ng testator na o kaya naman palitan yung kanyang nagawa na. Yan. So, ibig sabihin, yung mga pagkakataon na papalitan mo yan, ilalagay mo ako dyan o malilintikan ka sa akin. O kaya naman, hindi, kasi nakita doon na mas malaki pala yung free portion na bigay doon sa paborito. Tanggalin mo yung, balitan mo yung free portion, ako ilagay mo dyan. Pero halimbawa, attorney, kamang sinabi, lakihan mo yung mana ko, kung hindi mo na makikita ang apo mo. Do you think that will be a valid ground for disinheritance? I don't think so. Diba? Kasi that will not constitute, kumbaga, syempre, merong mga pagbabanta, pero wala naman siyang,
there is not, kumbaga, yung gravity, dahil nasa will mo, may will ka pa din, I mean, may option ka pa din kasi, hindi ka totally deprived ng malayang pagdidesisyon. Maliban na lamang kung tinutukan ka ng barel, o pirmahan mo to, itong will na ito, pirmahan mo, yun na yung pumapasok po yun doon. Yun. Eto pa, doon sa ating ground number 5 ang sinasabi ng batas, yung refusal without justifiable cause to support the parent or ascendant who disinherits sa child or descendant. Ito naman, Panyera, yung hindi pagbibigay ng sustento. Suporta. By the way, that's vice versa, Yes. Kung halimbawa po yung anak ay hindi nagsusustento at yung magulang naman ay hindi nagsusustento sa anak, maari pong tanggalan ng anak ng, halimbawa, may makakataon kasi, di ba, may mga sakit ang bata-bata pa, tapos nauuna yung mga anak, So, kung halimbawa po noong kagaya ng mga iniwan ng kanilang magulang, iniwan ng kanilang mga tatay dahil illegitimate, di ba ang illegitimate ay pwedeng, kahit pa illegitimate ang filiation, ay meron pa ring mana. So therefore, kapag ikaw, tinakbuhan ka ng tatay mo, hindi ka sinustentuhan, pwede mo siyang tanggalan ng mana. Dahil syempre, tatay mo o nanay mo, tagapagmana mo pa din sila. Kung sakaling wala kang anak, at wala kang asawa. Ayun. Ito naman, yung ito, medyo maraming tatamaan dito sa ground number 6 kasi ang sinasabi ng batas, yung maltreatment sa testator, o sa magpapamana sa pamamagitan po ng salita o kaya ng gawa ng anak o kaya ng kanyang descendant. So ito yung verbal abuse. Yan. Dami mong sinasabi, yung pagmumura. Tapos wala kang kwentang magulang. Yung mga ganyan, yung isa kang pabigat at basta yung mga masasakit na salita na kung saan yung testator, pag narinig niya ito, talagang nakaka-demoralize. At hindi lang yun, yung deed, gawa, halimbawa. Tinatadyakan. Yan. Gumagamit ng dirty finger. Ayan. Kung ano-ano pero I don't think na yung mismo yung pagdadabog lang would be sufficient. Kasi yung mga pagkakataon naman talaga na masama ang loob natin. Okay, may question dito, Attorney Cam. Paano po kung namatay ang isang disinherited, magkakamana pa po ba ang mga anak niya mula sa lolo at lola? The answer is yes. Dahil ito po pumapasok dito, yung naman tinatawag na right of representation. Yung magulang niya, yung mga anak niya ang hahalili, yung ang hahalili doon sa dapat sanay tagapagmana pero na disinherit, at yung mga anak niya ang tatanggap mula doon sa magulang nitong na-disinherit na anak. Kasama rin po sa grounds, yung conviction of a crime. Kapag kayo po ay na-convict, nahatulang guilty sa isang krimen, kung saan ang penalty ay merong civil interdiction, kasama po yun. Kasi syempre, pag may civil interdiction ka, even your property, hindi mo pwedeng i-administer. At yung isa pa, pinaka-last na medyo controversial, yung anak po or yung descendants ay namuhay ng dishonorable or disgraceful life. The question is, what constitutes dishonorable or disgraceful life? Now, kasi Attorney Cam ngayon, malaking usapin ito dahil ang lifestyle ng ating mga kabataan ngayon ay ibang-iba sa lifestyle ng mga kabataan noon. Anong panahon na ba? 19 forgotten pa po itong ating civil code. So it needs rechecking and review and revision. Tsaka, Panyera, before, parang yung pagiging miyembro ng LGBTQ noon ay talagang nung panahon ni Kopong-Kopong, diba? It's dishonorable, kaya marami tayong mga closet queens and kings. Ngayon kasi, Panyera, medyo liberated na ang pananaw ng ating komunidad. Nung araw, Attorney Cam, mahawakan ka lang, mag-holding hands lang kayo ng nobyo mo. Kagaya ng kasamahan natin dito, natulog siya sa bahay ng kanyang boyfriend, dahil late na, pero ang katabi niya ay mga magulang, ipinakasal agad ng kanyang mga magulang dun sa kanyang actually hindi pa yata niya boyfriend yun, So ganun ang nangyari. Ngayon, Attorney Cam,
nabuntis na, nagkaanak na, nakailan na, pero walang ganon. And noon, tabu ang mga ganitong sitwasyon, pero ngayon accepted na ito. So, ano ngayon ang mga batayan para masabing disgraceful and dishonorable ang pamumuhay ng isang tagapagmana? Yan. Is pimping or being a prostitute, di ba? Ngayon nga, ginagawa ng legal or hindi na, in some countries, decriminalized na ang prostitution. Oo. And commercial work is a business, di ba? Is a legitimate source of livelihood, di ba? So, asan ngayon? Yan po ang dapat natutukan din niya. Kasama din po yan dapat sa tinututukan ng ating mga mambabatas. At yun, pagdating po sa sa mga surviving spouse, actually pareho lang po yung convicted ng attempt against life ng testator, yung siya po ay inakusahan niya yung testator ng lahat ng binanggit natin, no? Yes. Pero in addition, Attorney Cam, yung siya yung nagbigay ng ground para for sa legal separation. separation. Ano ba yung mga grounds for legal separation? Kasama na din po dito yung marital infidelity. Mm-hmm. Sexual infidelity, I mean. Yes. No? So, yun. So, pag halimbawa, ikaw yung nag-cause ng hindi ka rin. So, take note po hindi kailangan Pwede. ang asawa hindi kailangan ma-convict for concubinage or adultery para magkaroon ng basehan for legal separation. It is enough na mapatunayan, no? Doon po sa petition for legal separation na nagkaroon nga ng sexual infidelity. Yes. Kasama rin po. Oo, kasama rin po, no? Isama na natin doon sa my grounds, doon sa mga asawa na pwedeng tanggalan ng mana. Kapag yung spouse po, yung asawa, given cause for yung grounds for loss of parental authority. Yes. Ano ba yung loss of parental authority? Yun. Yung nag-aabuso ng anak, kasama po yan. Yung sinasubject po yung anak sa sex trafficking at saka human trafficking, yan, kasama po yan. And of course, kasama rin po yung hindi nagbibigay ng suporta, unjustifiable refusal. Natin yan. Ayan, doon sa mga anak. Doon sa anak at sa asawa. Okay, magandang gabi. Watching from Sorsogon, Raul Destacamento. Ito yung question ni Alexis Tiker. Attorney Cam, sagutin mo. Paano po kung ang tagapagmana ang nagtanggal sa mismong may-ari ng ari-arian sa pamamagitan ng pag-angkin dahil sa titulo na nilagay? Ito, nasagot na natin ito. Pero napag-alaman na may switching ng beneficiary ng lupa na ginamitan ng mga falsified documents tulad ng mga peking pirma na attached sa RD. The question is, what have you done so far? Kasi hindi ka pwede, Alexis Tiger, na I think 2 years mo nang itinatanong ito, but it is not enough na itinatanong mo sa atin. You have to do something about it, no? Take note po, no? Nasa ilalim po ng batas doon sa tinatalakay natin na yung public yung Registration and Public Land Act, no? Yung kung tatanungin niyo po, kung upon registration, meron lamang po kayong 1 taon para questionin ito. Ngayon, kung ina-allege niyo po ang fraud, no, kailangan po ninyong magkaroon ng aktual na patunay na nagkaroon nga ng panloloko at ginamit ang panlulokong ito para maiparehistro. So ang tanong dyan, ano ang ebidensya mo? I'm not siding with the other party. Kasi para mo maipanalo ang kaso, kailangan mo ng aktual na ebidensya at hindi ng salitaan lamang. Thank you, Panyera. Dos Compañeras. Bigay-pugay lang tayo sa mga patuloy na nagme-message sa atin at nagpapagreet din sa ating programa. Ayan. Linda Gabuna, magandang gabi sa'yo. At yung question kanina, Attorney Cam, yung ang tawag doon, yung sinasabi niya, pwede bang ipabaliwala ang pag-aampon? The answer is no. Ang tangi pong magpapabaliwala ng pag-aampon ay yung ipinaampon, not the other way around. Yes. Clifford Castro, magandang gabi po. Peter Lynn Sanchez ng Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. Sabi niya, Mirna De La Cruz, Ivy Gutierrez, and Marife Melano. Magandang gabi po ng Pasig City, Tubal Corrales, Tristan Gulay, Alice B. Rosil ng Pangasinan, and Noela Matsushima ng Japan. Ang ganda. Noela Matsushima ng Japan. Eto muna, Panyera. Flash report. Flash report.
Flash Report! Isang bus po ang nawala ng preno, 3 pasahero sugatan. Ang buong balita alamin natin kay RH27 Noche Kakasan. Ba ito nangyari, Noche? Attorney Cheryl at Attorney Rina, dire-diretso yung bus na Lorna Express, ito yung biyaheng PITX 13 Martires Cavite, ang bumulosok at dumiretso dito sa isang gusali sa loob mismo ng o sa pinaka PITX compound dito sa Parañaque. Yung pasahero, 3 sugutan ang binigyan ng first aid habang yung driver at conductor naka-hold ngayon dito sa management ng PITX at iniimbestigahan kung ano ang eksaktong nangyari. Pero batay sa ating nakuhang informasyon, yung bus na ito na Lorna Express galing sa may pinaka-terminal dito sa palapag ng Parañaque Integrated Terminal Exchange at nawalan ng preno doon pa lang sa may pababa sa itaas hanggang doon na dire-diretso at kanina yung nakausap natin, kausap yung isang yung driver at sinabi nga na nag-engine brake na lang itong driver para mabawasan yung takbo, yung bulusok ng bus pero hindi pa rin kinaya at dumiretso patawid dito sa kalsada ng PITX. Mabuti na lang Attorney Rina at Attorney Cam, walang mga naglalakad dito sa kalsada o yung daanan o maging yung mga nakaparadang sasakyan dito dahil kung hindi ay mas lalong magkakaproblema pa itong driver na kung saan ay iniimbestigahan ngayon ng PITX management. At yung hakso, eksaktong kalahating bus talaga yung pumasok sa pinaka-ground floor nitong gusali at dumating dito yung taga Bureau of Fire Protection ng Parañaque dahil ang sinasabi mayroong LPG dito sa harapan nitong bus. Kaya ito ang binabantayan nila ngayon ng mga bombero. Dumating din dito yung fire truck at iniimbestigahan din nila yung tunay na insidente. RH27, Daticakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kaka, sa muli isang bus po na wala ng preno, 3 pasahero sugatan papunta sa may PITX. Flash Report! Flash Report! Magbabalik po ang Dos Kumpanyera. Silang po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo nakakasama pa rin ng mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Oras po natin 18 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Dos Kumpanyera RH Dos Kumpanieras. Nagbabalik po ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin ang disinheritance o pagtatanggal ng mana sa mga tagapagmana. Paano po ba ito nagiging balido? At anong mangyayari kung hindi naman po ito na isusulat? Greetings from Nora Abordo, San Luis, Aurora. Magandang gabi po. Nanonood sila at nakikinig. Thank you so much po. Techi Venta, magandang gabi sa iyo. At Rudy Val Palma, ganyan din. Nanonood sa atin Roxanne Costa, Moonbits, Grace Recta, Cherry May, Violeta Montecalvo Zambrano, and of course, Gael Enriquez, Tita Ami. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi rin po syempre sa mga nanonood sa atin sa ating mga Facebook Live, DZRH News, DZRH News Television, at DZRH Dos Kumpanyera Facebook page. Again, pwede pa pong humabol sa ating question, sa ating malakas ngayong gabi. Ano ang tawag sa pagtatanggal ng mana sa isang tagapagmana? Click lamang po ang message doon po sa DZRH Dos Kumpanyera. Minsan, chinecheck po namin kung naka-like, follow, and share po kayo para mas malaki po ang chance na manalo ng 500 pesos. Yun. Question, dakuan natin yung mga katanungan at saka ganun din po yung mga iba pang sinasabi ng ating batasa na may kinalaman po sa pagtatanggal ng mana. Yun. Dos Kumpanieras. Meron ka bang question yung panyera? Attorney, tanong ko lang, what if sabi anak sa labas, walang hawak na documents para magpatunay, pwede ba yung tanggalan ng mana? Sabi ni Roel.
Actually, hindi mo kailangan ng disinheritance, hindi mo kailangan tanggalan ng mana. Kung wala man lang patunay na na anak nga siya kahit pa sa labas, walang disinheritance na kailangan. At in the first place, kung granting for the sake of argument na siya nga, no, ay illegitimate, hindi rason ang pagiging illegitimate para tanggalan siya ng mana. In fact, no, ang pagiging illegitimate niya ang nagbibigay sa kanya ng karapatan bilang maging tagapagmana ng isang taong namatay. Ngayon, kung sinasabi mo, nagsi-claim lang siya na siya ay anak, pero hindi naman totoo, ni wala man lang patunay, ni kahit private instrument o kahit ano mong like photos or any recognition or indication na document na nagsasabi na, anak ko nga yan, di hindi mo siya kailangang i-disinherit. Hindi mo siya kailangang isali sa hatian. Yun. Ito naman, may question dito. Sabi rito, meron po akong pasaway na anak. Minsan po, napakabastos ng bibig. At hindi po kami ginagalang ng kanyang magulang. Pwede po ba itong tanggalan ng mana? Okay. Pag ganito po, no, yung sinasabi natin Huwag niyo pong paduduguin ang bibig ng bastos na anak, ha? Sige, gawa na to. Oo, huwag niyo paduduguin. No? Pero pag ganito, no, nasa inyo po kasi yung lalagay po, no, doon sa will, no, kung papaano po kayo binastos at papaano yung mga sitwasyon na hindi kayo ginalang. Dahil panyara kasi yung medyo strict lang sila pagdating po doon sa maltreatment, no, by word or by deed. So, ilalagay po ninyo, no, maltreatment by word, pero ano yung mga ginamit na mga salita sa kailangan inyo. Specific, yes. No? Kasi yung gravity ang kailangan mong i-establish. Kasi may mga pagkakataon na nababanggit lang dahil sa galit or sama ng loob. Pero dapat yung paminsan-minsan, pero dapat ito yung consistent, regular at araw na ginawa ng Diyos, hindi yung on rare occasion lang. Di ba? Okay. Namura ka lang ng isang beses dahil sa nagkaroon kayo ng we're not saying na tama yun, course, yes, pero hindi. dapat mapatunayan mo din na grabe to warrant disinheritance. Yung bigat po ng maltreatment sa inyo. Sometimes kasi panyera, di ba yung even yung pagmumura kasi, expression kasi sa panyera, di ba? In fact, hindi na nga, may mga pagkakataon na hindi na nagiging napaparusahan yung PI diba? Hindi siya libelous panyera. Kasi it's a form of expression. Yun. Mel Aquino sa Cebu, magandang gabi sa iyo, maayong gabi ikaninyong tanan. Si Alexis Tiger, maraming salamat daw. Tama, almost 4 years na ako nakikipaglaban na inabutan na ng kanyang kamatayan. 2023 kami nakuha ko na makapanayam ang mga dating barangay officials na nagbigay ng lupa na peke ang kanilang mga pirma sa MOA. Okay, you have to present them in court, no? At kailangan po ninyong ipaglaban po talaga ito. Si Mary Chris Attorney ang question niya, paano kung may conjugal property kami ng asawa ko na binabayaran pa through bank financing? Siya ang principal debtor. Kung nang babae po ang asawa ko at nagkaanak po ito sa iba, pwede ko po ba siyang tanggalan ng karapatan sa bahay at lupa para yung full ownership sa akin lang? Or pwede ko na lang siyang papirmahin ng waiver o deed of donation na wala na siyang habol? What if po magkaanak siya may kaanak siya sa iba at humabol ang bata? May habol po ba ang bata? Okay. Well, you have to go to court, no, para sa legal separation kung pero kung may sapat na basehan for legal. By the way, ang pambababae po at manlalalaki ay kailangan ninyong patunayan or isampa bilang ground for legal separation. Kailangan po ninyong maisampa ang petisyon sa korte within 5 years or before the lapse of 5 years mula nang nag-umpisa yung ground para sa legal separation. Otherwise, hindi na po ninyo ito magagamit bilang ground sa inyong petisyon. Ngayon, kung makukuha po kayo ng valid ng decree of legal separation, hindi na po kailangan, basta hindi na po ninyo kailangan ng anumang dokumento maliban sa dokumento sa korte dahil kasama naman po yun dapat sa mga hihilingin ninyo na ma-forfeit ang kanyang share sa inyong conjugal asset. The fact that he is the primary debtor, hindi po ito nagmamatter because what is his is yours, what is yours is his naman po, no? Kaya nga po patatanggalan niyo na siya ng share sa inyong conjugal properties. Ngayon, kung magkaroon po siya ng anak sa iba at matanggalan po siya ng share doon sa inyong
conjugal assets, wala na po siyang, ibig sabihin, wala na po siyang matatanggap at wala pong mahahabol ang kanyang anak sa labas. Pero, yung mga properties po niya na ma-acquire after ninyong magkaroon ng legal separation, yun po ang maaaring mapakinabangan naman nung anak niya sa labas. Yun. Maraming salamat, Panyera. Ito, last question ko na lang. Sabi dito, OFW po ako, may naipundar po ako. Habang nagtatrabaho sa ibang bansa, yung dalawang anak ko po, parang inaantay na lang po nila na mamatay ako para makuha yung mga naipundar ko. Pwede ko po ba silang disinherit? Okay. Pag ganito po, no, hindi nyo na kailangan i-disinherit. Benta nyo na lang po yung property. Diyos me, yung marimar, no? Pwede po yun, no? Para kung halimbawa, gusto nyo, kasi kayo naman pa may-ari, may power to dispose pa kayo. So, maaari po ninyong gamitin na panghayahay. Ayan. Ito na lang, Attorney Cam, last na lang from Lynn Torres. Paano po kung ang tatay ko ay patay na at may mamanahin ang tatay ko? Kasal po sila ng nanay ko. Nang mamatay po ang tatay ko, ay agad na nag-asawa ang nanay ko. Tama po ba na makuha niya ang kalahati ng mana ng tatay ko? The question is, sino pong naunang mamatay? Yun po bang nagpamana o ang tatay ninyo? Kung nauna pong namatay ang tatay ninyo, wala pong dapat na maging share ang nanay ninyo because wala po siyang right of representation, nangangahulugan, no? Na kayo po ang solong tagapagmana or kayo lang po ang magmamana, assuming na kayo ay legitimate child ng inyong tatay at nanay. Ngayon, kung halimbawa naman po naunang namatay yung pinanggagalingan ng property, ibig sabihin yung lola nyo at pagkatapos ay syempre minana ng tatay ninyo, tapos namatay ang tatay ninyo, ibig pong sabihin nalipat na sa kanyang ari-arian ang pagmamay-ari ng property and therefore ito po ay magiging subject ng manahan, hindi po bahagi ng conjugal property ito and ibig pong sabihin maghahati kayo according to ilang number of compulsory heirs. No. Yon. Ay, ang bilis ng oras. Teka lang po. Ito na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Ito na! Sa katanungan para sa ating malakas question ngayong gabi, ano ang tawag sa pagtatanggal ng mana sa isang tagapagmana? Ang sagot ni Imelda ay compulsory heirs. Mali, Imelda! Dahil ang tamang sagot po ay disinheritance. Kaya naman congratulations kay Alvaro Manarang ng Frisco, Quezon City! 500 pesos para sa'yo. Magbabalik po ang Dos Kumpanyera sa next week, Monday, same time, same station. Nakasama pa rin po. Babatiin ko lang yung Sige. mga bagong appoint na judges na sa Regional Trial Court, mga kaklase ko ito. No? Judge Eden Crispy Lasala, malilipat na siya sa Cebu, and Judge Ronnie Villena, congratulations sa inyo. RTC Summer in Cebu, congratulations sa inyo. Congratulations! Maraming salamat. Nakasama po ninyo mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panieras.